Naka-encounter ka na ba nito? Bagong labas na Shark. Ayaw umikot ng timer. Pag nabuksan na natin, makikita natin na yung kanyang timer ay kakaiba. So yan, dual. Hindi siya pwedeng paghiwalayin. Nakadikit siya sa mismong frame niya o yung pinaka-housing niya. Ayan. So iisipin mo kaagad, dahil yun lang naman yung problema, basic, papalit ka ng timer. Ang problema, nakadikit yan. Hindi mo siya pwedeng baklasin. Kahit bumili ka ng bago para i-replace mo dyan, hindi mo naman siya maililipat kasi nga hindi mo siya maalis dyan. So anong gagawin natin? Bali ang halaga nito nasa 850. Kaya ang gagawin natin dito, wala tayong gagastusin pero magagawa natin na gumana yan. Kinalas ko yung takip, 3 tornilyo yan, tapos isa-isa nating ilalabas. Pati yung switch nya kailangan tanggalin din natin para hindi siya istorbo. Itong ginagawa kong ito, nakakaumay na kasi paulit-ulit ko na lang itong ginagawa. Doon sa mga single na timer, yan, malimit sa yung sa ano, sa Panasonic, may dual din yun, binabaklas ko din yun. Pero mas mahirap yun kasi naka-sealed yun. Hindi katulad ng mga transparent na ganito, nakikita mo yung pinaka-gear niya kung magagamit mo o hindi. So bali ang gagawin ko dito, after na may labas ko to, check ko yan isa-isa. Kung meron siyang putol na, yan, kailangan sipatin natin na ganyan. Isa-isa yan, hanapin natin kung meron na siyang naputol. Okay naman to. Walang bakas na may naputol. Ito naman, hindi to sirain. Kalimitan yung mga ganitong pinaka-gear, nabubungi yung pinakangipin nito. Yan, kaya iniikot ko yan isa-isa para ma-check ko kung alin na ang pinakabungi niya. So okay din to. Itong malimit na nasisira, ayan, meron na siyang isa. Okay, meron siyang isang bungi. Tsaka ito kalimitan, itong madalas na nabubungian. Pag tumitigil na yung timer mo, kalimitan ito. Ayan, meron siyang 3. Nakakaduling pero tingin ko 3 o 2. Okay, so meron na tayong 2 nakita. Ito hindi rin to sirain kasi makapal ito eh. Wala masyadong ano yan. So 2 yung nakita natin na may problema. Pero ito yung laging, yan na yung common na laging nasisira. Okay, bali kukuha ko ng ano niyan, mga junk ko na galing din ito sa ano, sa yan, papalitan natin tong 2 to. Galing din yan sa mga tanggap ko na sira ang timer. Hindi ko to tinatapon. Kaya kayong mga baguhan, pagka meron kayong nagagawang ganito, huwag nyong itatapon kasi lahat yan magagamit pa natin. Pati yung pinaka switch nyan, nagagamit pa natin yan kasi lalo na pagbago pa. Kalimitan lang nasisira palagi dito yung pinaka-gear niya, nabubungi. Ito, yung 2 yan palagi yan. Kaya umay na ako sa pagbubukas niyan. So after natin na mapalitan, yan, sinara ko na uli.
Kaya napagana uli natin. So ganyan lang yung ginagawa ko. Walang gastos. Kaya yung mga nasira na timer, huwag nyong basta-basta lang itatapon dahil napapakinabangan pa yan. So yung mga pinagpalitan, yan yung inaalis ko na. Tinitira ko na lang yung mga buo pa. Okay. So yan, tetestingin na natin. O, di wala kang gastos. Kahit piso, hindi ako gumastos. Pero nayari ko. Yan yung magiging bunga nung pagtatabi mo ng mga nasira na timer. No, kahit anong mga pyesa, tinatabi ko pa. Yung mga shafting, bushing, gear case, yung gearbox ng electric fan. So yan, bagong bago pa. Kahinayang kung di mo bubuin. Sipin mo yung 850 na pambili ng pyesa, tapos yung labor pa. Bali lalabas dyan, baka magbayad yung nagpagawa ng mga 1,002 kasama na yung labor. So kung ganyan yung ginawa mo lang, so labor lang masisingil mo dyan, nakalibre ka sa pagbili ng pyesa, at babango yung pangalan mo dyan kasi hindi mo na siya hiningian ng pambili ng pyesa. Papaliwanag mo lang ng maayos na ganun yung ginawa mo para nakatipid siya sa kanyang gastusin. So imbis na hindi kanya makilala, mas magtitiwala siya sa'yo. So ayan, isang trouble na naman yung naibigay ko sa inyo. Sana makatulong at para ito sa mga baguhan na hindi pa nakakaranas ng trouble na yan.